Narito ang isang maikling kwento na ang pamagat ay, Ang Huling Boss. Sa gitna ng malamig na gabi sa Seoul, nagmamadali si Mira habang humahampas ang hangin sa kanyang mukha. 58 minuto pasado alas 11 na ng gabi, 2 minuto na lang bago dumating ang huling bus. Ang bus stop ay halos walang tao, maliban sa isang lalaking nakaupo sa bench, nakayuko, at may hawak na mainit na kape. Habang papalapit si Mira, narinig niya ang mahinang bulong ng lalaki. Napahinto siya. Parang may kilabot na dumaan sa kanyang likod. Hindi dahil sa lalaki, kundi dahil parang paulit-ulit itong sinasabi na para bang nag-aalala o nagbababala. Kuya, okay ka lang? Tanong ni Mira. Dahan daw ang tumingin ang lalaki. May bait ang kanyang ngiti, pero may lungkot ang mga mata. Mahuhuli ka kapag hindi ka sumakay, wika niya. Hindi ka dapat malate sa huling bus. Tumanggaw si Mira at umupo sa tabi niya. Ikaw, sasakay ka rin ba? Umiling ang lalaki. Hindi na. Matagal na akong hindi sumasakay sa bus. Bago pa makapagtanong si Mira, narinig niya ang pagdating ng bus, ang tunog ng makina, ang liwanag ng headlights, ang pagpreno sa mismong harap nila. Tumayo si Mira upang sumakay, pero napalingon siya para magpaalam. Napatigil siya. Wala na ang lalaki. Walang tunog ng paglakad, walang bakas, parang naglaho sa hangin. Kinilabutan si Mira, pero pumasok siya sa bus. Pag-upo niya, napansin niyang may nakaukit na sulat sa bintana, parang isinulat gamit ang daliri sa hamog. Humigpit ang hawak niya sa bag. Habang umaandar ang bus sa katahimikan ng lungsod, naisip niyang baka hindi isang babala, kundi isang paalala. Minsan, may mga taong dumarating sa buhay natin sa eksaktong 2 minutes bago tayo mahuli. Hindi para takutin tayo, kundi para iligtas. At alam ni Mira, iyon ang gabing hindi niya malilimutan.